Dalawang inihinalang hold-upper ang patay sa shootout sa barangay Pasong Tamo sa lungsod ng Quezon. Nakaengkwentro ng mga pulis sa mga lalaki matapos nilang mang-hold up umano sa isang computer shop. Tutok Alerto 24 si Oscar Oida. Nang dahil umano sa dalawang malaking pagkakamali, patay ang dalawang di pa nakikilalang lalaking ito na nakabulagta ng abutan namin sa may kahabaan ng Sampaguita Avenue, Mapayapa Village, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ang una ron ng pagkakamali, hinold up nila ang isang computer shop sa naturang lugar pasado alas 9 ng gabi. May bigla na lang pumasok na 3 lalaki. Tapos tinanong sa akin kung ano daw nilalaro namin. Tapos sabi maglalaro daw po sila. In-interview ko naman kung tigil ang oras. Eksakto pagtayo ko dun sa inuupuan ko, tinutukan na lang ako ng baril. At ang pangalawa nilang pagkakamali, naganap daw habang papatakas na sila. Agad daw kasing pinaputokan ng dalawang suspect ang isang police mobile na nagkatanamang nagpapatrolya sa lugar. Patakbo na sila, paalis na sila. It so happened na this is also a place for patrol ng ating mga angkar. Nasabat sila, nasita, ayaw magpasita, and nagkaroon ng habulan and nagkaroon ng firefight. Nakumpiska sa mga suspect ang dalawang kalibre 38 baril at nabawi naman ang mga gamit mula sa mga customer ng biniktima nilang computer shop. Actually po yung dalawang nakikita po namin, kasama po yun sa mga suspect na nang hold up sa amin, kamakaidan lang. Isa sa mga suspect ang nakatakas, habang hawak naman ng mga pulis ang isa pa at sumasailalim na ngayon sa investigasyon. Let us make our computer house secured. Safety. Siguro kumuha tayo ng sarili nating security guard para napoprotektahan natin, siguro secured natin ang ating computer house. Kasi business yan eh. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang dalawang lalaking binaril umano sa isang rambol sa lungsod ng Quezon. Ang rumespondeng sa sakyan ng barangay, mga kapuso, ay naubusan ng gasolina. Nagbabalik si Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Ganun na lamang ang sama ng loob ng mga kamag-anak ng mga biktima sa kanilang mga tanod. Di raw agad na isugod sa ospital ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang dahilan, naubusan daw ng gasolina ang kanilang barangay mobile. Sabi ng barangay kaya daw hindi na itakbo sa ospital, naubusan daw ng gas yung patrolya nila. Tama ba yun? Ang isa sa mga biktima na kinilala si Roberto Villanueva Jr. patay agad matapos barilin sa ulo sa madilim na bahagi ito ng Mango Street, Barangay Coronel, Quezon City. Ang kasamahan nito, isinugod pa raw ng ospital, ngunit di na umabot ng buhay. Di naman itinanggi ng mga tanod na naubusan nga sila ng gasolina. Pero nanindigan silang ginawa nilang lahat para maisalba ang buhay ng mga biktima. Pagdating dito sa malapit dito sa aming barangay office sa main, ay naubusan yung gasolina, hindi na kaya talagang So ang ginawa, itinransfer dito sa aming ng sasakyan na patrol. Kung saan ay dinala agad doon sa isabi nyo. At doon nga nag-declare na nalagutan na ng hininga. Hinihinalang napatay ang mga biktima sa rambulan. Ang patalim na nakasukbit pa raw sa likuran ng isa sa mga biktima ng matagpuan. Indikasyon daw na naghanda ito sakaling mapalaban. Yun nga lang, marahil ay di nito inaasahan na ang mga katapat na kalaban armado pala ng handgun. Kasi dito sa skinita na to, lagi lagi may namamatay dyan. Dapat lalagyan ng ilaw yan. Kasi may pantaong mamamatay sa skinita na yan eh. Dahil walang ilaw. Patuloy ang paghahanap sa mga suspect. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Sa nalalapit na pag-alis si Pangulong Arroyo sa Malacanang, mag-iiwan daw ang kanyang kampo ng 2 libro sa publiko. Ito'y para ituwid ang mga umano'y maling impresyon sa kanyang administrasyon. Nakatutok si Sherian Torres. Sa loob ng 9 na taon, maraming krisis ang hinarap ng administrasyon ni Pangulong Arroyo. At ngayong magtatapos na ang kanyang termino, ilalabas ang 1 libro tungkol sa mga ito. The book, the information we want to put out about the administration. And we think it's something not only for the public, but it's actually very useful for students. Ang librong Beating the Ads ay isinulat ni na Presidential Spokesman Ricardo Saludo at dating Philippine Information Agency Head Renato Velasco. Batay sa website, laman nito ang mga issue sa terorismo, droga, SARS, Oakwood Mutiny at budget. Pero wala sa aklat ang pinakamalaking eskandalo na yumanig sa palasyo, ang Hello Garci controversy noong 2005. Somebody else might want to write about it. We felt it was not something we. So here's the problem with
with that controversy, the administration is seen to be, maybe seen to be somewhat directly involved in the whole, affected by the whole controversy. So if we were going to write about it, then it might just be seen as self-serving. Isa pang libro ang sinulat naman ni Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar, pinamagatang Beat the Ads. Laman naman daw nito ang mga nagawa ng Arroyo Administration. Ang Philippine Information Agency at isang pribadong kumpanya raw ang gumastos sa paggawa ng 2 libro na ilulunsad sa susunod na linggo. Ibebenta ang mga ito sa major bookstore sa bansa. Balak din daw nila itong ilagay sa mga paaralan. Mag-iiwan man ng mga libro para sa susunod na henerasyon, malaking question pa rin kung magiging tagumpay ang pagpapaliwanag na ito ng Pangulo. Lalo pat marami sa mga iskandalong kinasangkutan niya at ng kanyang pamilya, hindi niya nasagot ng malinaw. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Isang fetus ang natagpuan sa bakanteng lote sa Camarin, Caloocan. Ayon kay Youth Scooper Ryan Katibog, isang bata ang nakakita sa fetus bandang alas 6 kanina umaga. Sa tansya ni Katibog, nasa 7 hanggang 8 buwan na ang fetus. Pinabindisyonan at ipalilibing na raw ng mga opisyal ng Barangay 175 ang fetus. Nakikibahagi rin sa ating pagbabalita ang mga Youth Scooper sa ibang bansa. Tulad ni Youth Scooper Michael Francisco mula sa Florence, Italy. Isang puno raw ang nabuwal dahil sa malakas na hangin na sinabayan pa ng hailstorm. Nabagsakan ng puno ang ilang kotse. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mga halagang balita. Mag-log on lang sa www.youscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, text ang scoop space, message space sa inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan nyo mga kapuso, basta may balita sa lugar nyo, i-scoop nyo. Ipinalita po namin kamakailan ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang paaralan sa Canlubang, Laguna. Ang mga estudyante roon humiling na mabigyan sila ng mga gamit. Tinupad naman niya ng GMA Kapuso Foundation. Nakatutok si Jiggy Manica. Sa itsura ng Mangumit Elementary School, akalain mong nasa isang war zone ang pampublikong eskwelang ito. Pero nasa gitna po ito ng mga dinedevelop na lugar dito sa Laguna. Ito ang aking impresyon sa Mangumit Elementary School sa Canlubang, Laguna ilang araw bagong pasukan. Giba-giba at halos pabagsak na. Hanggang nung isang taon, ginagamit pa ang classroom na ito sa kabila ng butas-butas na sahig. Inaanay ng mga haligi, pabagsak na suporta ng bubungan at mga blackboard na wala na sa forma. Pero hindi lang ito ang problema ng mga bata. Tita Mel, sana po mabigyan niyo po kami ng school supplies ngayon po kasi po kailangan na kailangan po namin ngayon. Kaya mo, Alexis, pupuntahin ko dyan ang ating GMA Kapuso Foundation team para natin malaman kung paano namin kayo mapaglilingkuran. Kanina bumalik ang GMA News sa eskwelahan. Sa pagkakataong ito, dala-dala na ng GMA Kapuso Foundation ang isang truck na school supplies. Paparating pa lang kami, nakangiti na ang mga bata. Mga bag na may lamang school supplies ang handog ng unang akbang sa kinabukasan project ng Kapuso Foundation para sa prep at grade 1 pupils. At school supplies rin para sa mga grade 2 hanggang grade 6. Nabigyan natin prep, grade 1, grade 2 hanggang grade 6. Yung mga binigyan natin ng bag, ito yung sa unang hakbang sa kinabukasan project namin na yung mga incoming grade 1, binibigyan talaga ng kompletong gamit. Yung mga grade 2 hanggang grade 6 naman, sila yung mga notebook, pad paper, pencil at saka mga ballpen. Tita Mel, salamat po sa pinadala niyo pong school supplies kasi po mahalaga po to sa amin. Idineklara ng condemned ng DepEd ang eskwelahang ito matapos na may palabas dito sa 24 oras. Ang mga batang dapat sanay magkaklase sa isa sa mga natitirang silid-aralan dito, inilipat na sa chapel. Ang assurance po ng ating School Division Superintendent ng Calamba City, by July po, ang relocation site po ay patatayuan na po ng 2 classroom para po sa elementary. Meron na ngang bagong school supply sa mga bata, ililipat pa sila ng bagong classroom. Kaya gano'n na lang ang tuwa at pasasalamat nila. Jigo Manica, nakatutok din po 24 oras.
Inirekomenda ng Board of Generals na maging acting AFP Chief of Staff ang kasalukuyang Vice Chief of Staff na si Lieutenant General Nestor Ochoa. Kailangan pa ito aprubahan ni Pangulong Arroyo. Ayon naman kay Ochoa, nagkasundo na sila ni AFP Chief General Delfin Bangit na si Ochoa muna ang magiging officer in charge hanggang sa magtalaga ng bagong AFP Chief si President-elect Noynoy Aquino. Una nang sinabi ni Aquino na hindi niya itatalagang AFP Chief si Bangit na kalauna na may nagpasyang magretiro ng maaga. I believe until the end of this month only. That's what I think. From 22 to 30 maybe, but there's no orders yet. I will as an audience with General Bangit and seek advice or maybe guidance from him.